Hello guys, magandang araw sa inyo. Yan, dito ako sa Bermosa. Ayan, mga isang linggo na ako din nakapag-vlog dahil maraming ginagawa din. Yan, ito, ulan. Medyo gumanda yung panahon ng pagising ko, pero nung nag-laps na ako dito after almost 2 laps yan umulan. Tapos nakita ko ito. Ito yung Rigid MTB from Secret Owner. Yan. Yan. So ito yung ibabay check natin for today. Ito yung poging-pogi na Rigid MTB na naka ang tawag nila dyan ay grid setup. Yan, so yan, so tignan natin yung tindig nito, no? Ang Mountain Peak kasi yung isa sa mga pinaka-pogi na frame, no? Yun nga, sabi ko dati sa video, meron kasi ako na budget na ganito rin yung frame tsaka yung fork na gravel. Kung titignan natin, yan, may pagkasubsob na yung BB drop, no? Since na ito kasing gravel fork na to ay 400mm lang yung crown length. Yan. Maganda yung tindig. Ang concern ko lang itong itong BB drop, no. Parang katulad do sa truss ko dati. Ganito kababa. So tingin ko diyan medyo prone sa pedal strike, pero yung sabi ng owner, di naman so far wala pa naman siyang pedal strike. Yan yung feedback niya, no. So pero sa tingin ko kasi since na mababa yung BB drop nito, ano yata ito, mga 60 plus ang BB drop sa naka-suspension fork. Pero pag yan yung nakakabit, mas mababa na yan. Tingin ko katulad dati sa truss ko, mga 90 plus yung BB drop niyan. 90 plus yung millimeter. Yan. Ayan, pero yung yun nga, yung itsura, pogi yung tindig, no. Yun lang yung concern ko, yung BB drop. Yan. So, yun nga, mag-start na tayo dito sa XC Hartin mountain bike frame. Ito yung Mountain Peak Everest Pro 2024 model. Yan yung dating for sale sa Bike Imus. Yan, aluminum 6061, yan pang 29er. Tingnan ko, 29er, no. Tama, 29er. Then size large or size 17. Then tapered yung head tube, yan, fully tanggal cable routing. Yan, pang BSA threaded na bottom bracket shell. Pang 31.6mm diameter na seat post. Through axle yung dropout. Then on disc brake caliper mount naman yan ay post mount. Yan, next naman, ito yung sikat na gravel fork na Coseblo o Cocheblo na carbon fiber. Pagkala ko T800 to. Yan, 700C of course. Yan, malaki yung buka, no? Kaya kasyang-kasya dito yung kanyang X-Sitar. Mamaya tignan natin yung description nito, no? Then tapered yung steerer tube, through axle yung dropout. Then ang disc brake caliper mount naman yan ay flat mount. Yan, naglagay siya ng adapter kasi nga pang flat mount kasi yung ano niyan yung itong gravel fork na Coseblo. Yan, may adapter dahil 160mm ang rotor pang MTB. Yan, next naman sa cockpit, yan, carbon fiber na PAPS Pro. Yan, PAPS Pro na 600mm ang lapat, 31.8mm ang diameter, straight na may konting back sweep. Then sa sa grips yan, Audi grips. Yan, Audi na grips yan, kita natin na malambot. Ayun, makapit dahil dito, no. Makapit yung pagka-grip nito. Tsaka medyo malambot din. Then sa stem naman, ito yung balugo, no. Ito yung sikat na stem sa mga batang nakikrit. Setup sa Rigid MTB. Tingnan natin yung description nito. Yan, ang haba daw niyan ay 110 mm, tapos 6 degree ang angle, no. Kaya ititingnan natin kahit na maikli yung fork, medyo nakatingala pa yung stem. Yan yung angle niya, no. Then sa sa headset naman, Mountain Peak na silver rings, tapos yung top cap na ginamit niya dito, PAPS Pro 3. Yan. Then sa sa seat flap naman, yan, tangke na aluminum Allen type, 34.9mm ang diameter. Yung seat post naman yung Coseblo. Yan, Coseblo na carbon fiber T800. 400mm daw yung haba nito. 31.6mm ang taba. Ayan, zero setback na may dual ball clamping system. Next naman sa kanyang saddle, yan, tangke na yung tinatawag nilang 3D printed. Comfortable daw nito, sabi ng secret owner nito. Yan. Okay na okay yung review nito. Yan, malambot, tapos nagke-flex. Then ang CRMO tingin ko dito chromoly chromoly steel railings. Then sa drivetrain naman, yan, nakapambansang drivetrain si Idol, naka 1/11 speed. Yan, kaya itong rear shifter ni Idol, Shimano Diore M50 100.
Then sa ano naman, sa crank naman, yung crank nito kamukhang kamukha ng M50-100. Ang pinagkaiba lang kasi ito symmetric naman to. Yan, symmetric. Ilalagay ko na lang sa screen kung ano pala to, 104. Yan, 104 BCD pala. Ito 104 BCD na tangke. Yan, tangke na ano to? Yan, tangke na Halotech crank. Yan, Halotech crank na Halotech, syempre din yung bottom bracket. 170, yan, nakalagay dyan. 170mm ng crank arm. Yun yung 104 BCD. Then sa, yan, set na, malamang set na to, no, kasi yung chain ring nito, tangke rin. Na 3080. Yan, 3080 na aluminum 7075 T6. Yan, then next naman sa pedals niya, buckless. Yan, flat pedals niya ay buckless. Yan, yan yung kanyang flat pedals. So sa chain naman, Shimano HG601 na 11 speed. Sa kanyang MTB cassette sprocket, Shimano M50-100. Pagkaalam ko 1151. Lagay ko sa screen yung tamang description niya, no? 11 speed na MTB cassette. Sa ano naman, sa RD naman na pang MTB, yan, Shimano Diore M50-100 na 11 speed. Yan, so ito yung sa driver ni setup na kanyang MTB. Sa wheelset naman, ito yung gulong niya, no? Continental Race King. Yan, Continental Excitar na Race King na anong size nito? Yan, 29 by 2.2, foldable to eh. Yan, foldable and tubeless ready. Then sa rims naman, yan, tubeless ready rin. Ano to? Helix. Ito yata yung brand, Sunringle. Tapos ito yata yung model Helix SL. Yan, tubeless ready, no? 25 siguro to sa ano to, yung rim width. Yan, 25mm. Aluminum double wall 32 holes. Ito daw ay Richman na spokes and nipples. Then ito yung ito yung skandalosong hubs eh. Speed 1 sniper to. Yan, tingnan natin. Speed 1 sniper, yan tama. Na ratchet. Hindi ko lang alam kung anong ilang generation to. Lagi ko sa screen kung matanong ko yung may-ari. Yan, fully ratchet, cassette type, yung free hub. Siyempre seal bearings. So i-check natin yung tunog nito kapag naka free wheel. Yan ang tunog ng Speed 1. So Speed 1 Sniper MTB hub kapag naka free wheel. Then nasa lang sa brake set yan, ito yung kanyang brake set. Pambansang brake set ito na Shimano MT200 na hydraulic brakes and dual piston. And nasa lang sa kanyang rotors, yung kita-kita natin yung tatak nito, no? Pops Pro na 160mm ang diameter harap tsaka likuran. Pares na floating and ball-tied disc brake rotors. Then yung timbang nito, estimated lang kasi hindi ko dala ulit yung timbangan ko. Buti lang hindi ko nadala kasi baka mag-grounded. Nagulan kasi kanina eh. Ang estimated nito mga 10.9 or 11 kilograms. Yan, dahil magaan yung fork, magaan din yung frame, naka-carbon. Ang nagpabigat lang siguro dito yung kanyang driver kasi mabigat kasi yung sprocket tsaka yung RD. Yan. Siguro mga under 11 kilograms yung kanya Mountain Peak Everest Pro, no, na 2024. Then ang total daw na nagastos niya dito ay around 40,000. So sulit na yung nakakabit dito sa ganung presyo dahil marami dito ay carbon fiber, then magaan yung frame nga, no, yung Mountain Peak. Then Shimano Dior M50-100 and naka hydraulic disc brake na. Yan, so ito nga yung Mountain Peak Everest Pro na 2024 rigid MTB ni Idol, no? Yung ating secret owner. Yan, so kung meron kayong tanong regarding dito sa kanyang poging rigid MTB, comment na lang ninyo sa comment section down below. So maraming salamat sa inyo panonood, and don't forget to subscribe sa aking YouTube channel, pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo and guys, po sa inyo.